Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay relationship. May mga tanong sa buhay na paulit-ulit nating hinaharap kahit hindi natin namamalayan. Sino ba talaga ako? Kanino ako nabibilang? Saan ako uuwi kapag pagod na ako? Ang ebanghelyo ngayon ay tumatama mismo sa ugat ng mga tanong na ito, sapagkat tinatalakay nito ang kahulugan ng pamilya, ng pagiging kabilang at ng ugnayang mas malalim sa dugo. Isang salita ang kayang yakapin ang buong mensaheng ito: relationship, ugnayan. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Nasa labas sila at ipinatawag siya. Sa karaniwang lohika ng lipunan, malinaw kung ano ang dapat gawin. Ang pamilya ang uunahin. Ang kadugo ang mas mahalaga. Ang relasyon sa loob ng bahay ang mas may karapatan. Ngunit ang tugon ni Jesus ay tila nakakagulat, halos nakakalito. Sino ang aking ina at mga kapatid? At habang tinatanong niya ang mga nakaupo sa paligid niya, idinagdag niya, ang sinumang tumutupad sa kalooban ng Diyos, ang aking kapatid, ina at kapatid na babae. Hindi ito pagtanggi sa kanyang pamilya. Hindi ito pagmamaliit sa ugnayan ng dugo. Sa halip, ito ay pagbubukas ng mga malawak at mas malalim na ugnayan. Ang ugnayan na iniaalok na Jesus ay hindi eksklusibo. Ito'y bukas. Hindi ito nakabatay sa pinagmulan, ito'y nakabatay sa pagtugon. Ang pamilya ng Diyos ay hindi minamana, ito'y isinasabuhay. Sa isang mas malalim na pagtingin dito sa ating ebanghelyo, ito'y nag-aanyaya sa atin na suriin kung paano natin inuunawa ang pagiging malapit sa Diyos. Marami sa atin ang lumaki sa pananampalataya, nabinyagan, nakasanayan ang mga ritual, at nakaugat sa tradisyon. Mahalaga ang lahat ng ito. Ngunit ipinapaalala ni Jesus na ang tunay na ugnayan ay hindi natitigil sa panlabas na koneksyon. Ito'y nasusukat sa pakikinig at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang ugnayan ay hindi titulo. Ito'y direksyon ng buhay. May lalim ang salitang ugnayan. Hindi ito simpleng pagkakabit, ito ay pakikibahagi. Ang ugnayan ay nangangahulugang may pinakikinggan ka, may sinusunod ka, may pinapahalagahan ka. Sa ebanghelyo, ang pakikinig sa salita at ang pagtupad nito ang nagiging pintuan sa pamilya ng Diyos. Hindi sapat ang makarinig, kailangan ang sumunod. Hindi sapat ang umupo sa paligid, kailangan ang maglakad sa landas ng kalooban ng Ama. Sa ating panahon, maraming anyo ng pamilya ang nabubuo. Pamilya ng dugo, pamilya ng kaibigan, pamilya ng trabaho, pamilya ng komunidad. May mga pamilyang nagbibigay buhay at may mga pamilyang nakakasakal. May mga ugnayang nag-aalaga at may mga ugnayang nakakasugat. Ang ebanghelyo ngayon ay nagbibigay ng liwanag. Ang ugnayang nakaugat sa Diyos, ang ugnayang nagpapalaya. Kapag ang kalooban ng Diyos ang sentro, ang ugnayan ay nagiging tahanan, hindi kulungan. May isa pang mahalagang detalye. Si Jesus ay nakaupo sa gitna ng mga nakikinig.
Ang ugnayan sa pamilya ng Diyos ay nabubuo sa paligid ng salita. Kapag ang salita ang sentro, ang mga relasyon ay naiaayos. Kapag ang salita ang nawawala, ang mga relasyon ay nagiging larangan ng kapangyarihan, inggit at paghahambing. Kaya't ang paanyaya ni Jesus ay hindi lamang maging kasama, kundi maging tagatupad. Sa ating personal na buhay, kailan natin nararamdaman na hindi tayo belong, hindi tayo kabilang? May mga sandaling kahit nasa loob tayo ng pamilya o ng komunidad, pakiramdam natin ay nasa labas tayo. Out of place, hindi tayo naunawaan, hindi tayo tinatanggap, hindi tayo pinapakinggan. Ang ebanghelyo ngayon ay magandang balita. May ugnayang bukas para sa atin. Ugnayang hindi nakabatay sa performance, kundi sa pagtugon. Kapag pinili mong pakinggan ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban, ikaw ay kabilang. Hindi pangsamantala, hindi conditional, kabilang ka talaga. Ngunit may hamon din po ang ugnayang ito. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos ay hindi palaging komportable. Minsan ito'y maglalayo sa atin sa inaasahan ng ibang tao. Minsan ito ay maglalagay sa atin sa gilid ng opinyon ng mundo. Ngunit dito nagiging malinaw ang ugnayan. Mas mahalaga ba ang pagsang-ayon ng tao o ang katapatan sa Diyos? Ang pamilya ng Diyos ay binubuo ng mga taong piniling maging tapat kahit may kabayaran. Sa antas ng simbahan, ang ebanghelyong ito ay paalala na ang pagiging magkakapatid ay hindi slogan, ito ay gawain. Ang ugnayan sa loob ng simbahan ay nasusukat sa pakikinig sa salita at sa konkretong pagtupad nito. Sa awa, katarungan, katotohanan, at pag-ibig. Kapag ang simbahan ay nakikinig ngunit hindi naman tumutupad, nawawala yung kredibilidad. Kapag tumutupad ng may pag-ibig, nagiging tahanan ito ng marami. Sa huli, ang ebanghelyo ay nag-iiwan ng tanong na personal at tahimik. Saan ako tunay na kabilang? Sa mga label ba? Sa mga inaasahan ba? Sa mga pamilyar na estruktura? O sa ugnayang hinuhubog araw-araw ng pakikinig at pagtupad sa kalooban ng Diyos? Ang sagot ay hindi teorya. Ito ay makikita sa ating mga desisyon. Sa pinipili nating sundin, sa inuuna natin kapag may salungatan sa paraan ng ating pagmamahal. Mga kapatid, ang mabuting balita ngayong araw na ito'y malinaw at mapagpalaya. Ang pamilya ng Diyos ay bukas at ang ugnayan ay iniaalok sa lahat. Ngunit ito'y ugnayang buhay, hinuhubog sa pakikinig, pinatitibay sa pagsunod at pinapanatili sa pag-ibig. At kapag pinili natin ang ugnayang ito, natatagpuan natin ang tahanang matagal na nating hinahanap. Mga kapatid, sa anong paraan tayo o natin isinasabuhay yung ating ugnayan sa Diyos? Nakikinig ba tayo sa Kanyang salita? Tinutupad ba natin ito sa ating pang-araw-araw na relasyon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa paanyayang maging bahagi ng iyong pamilya. Turuan mo kaming makinig sa iyong salita at sundin ang iyong kalooban. Ayusin mo ang aming mga ugnayan upang maging daluyan ng iyong pag-ibig at katotohanan. Gawin mo kaming tapat na kapatid sa iyong pamilya, ngayon at araw-araw. Amen. Pagpalaan po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga,
pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.